Good morning everyone! Ay nandito na naman kami ngayon umaga para mag-harvest nga ho ng ating fish trump. Eto na, dito natin malalaman kung talaga nga ho may huli ba talaga, wala, zero balance, ganon. Ay excited na nga ho talaga kami. Kagabi nga ho ay iniisip namin baka lumakas ang ulan, baka lumakas ang baha, maanod, ay sayang naman ho yung aming fish trump, diga. At dito nga ho, malapit lang din naman dito sa bahay. Bumaba agad kami dito sa ilog para kunin. Maaga din talaga namin kailangan harvestin. Dahil kapag hindi mo inagahan, ay aba, baka hindi mo na mapandaw. Dahil nga, dumidilim-dilim na naman yung buong kapaligiran namin dito. Dahil umuulan-ulan, syempre, natakot nga ho kami na hindi agad-agad harvested. Kasi nga ho, madalas din talagang magbaha agad dito sa amin, konting ulan laang. Ewan ko ba kung bakit, siguro malakas din talaga yung ulan doon sa itaas. Kaya nga ho, pagdating dito sa amin dito sa ilog namin, baha ka agad o malabo na agad yung ilog namin. Basta ganoon. Ayun, nagsimula na nga ho kaming kunin yung mga fish trump na aming ikinana nung kahapon para nga malaman na namin kung meron bang huli. Ay, sabi nga ho ni Mister, meron daw hong huli, mga hipon, ganoon. Tapos yung kabilang pagkakuha niya dyan, ay agad-agad niya din talagang hinila. Pagkahila niya, tuwa siya mga kapatol. Kasi eto, nakahuli nga ho kami ng 2 bunog tapos maraming hipon. Maraming hipon. Medyo meron ding hipon na kumana sa aming pamain ng nyog. O diba, nakakatawa. Kasi kung araw-araw ka magkana ng fish trump tapos gayaan, perfect. Talaga naman makakaminos ka din talaga sa mga pang-ulam-ulam. Tapos sariwa, diba? Kasi nga, ano yan, laman ng ilog yan. Oh, ngata-ngata na naman kami dito. Tapos meron din talaga siyang akin na doon sa pinakadulo ng talahib dahil nga sabi niya baka maraming hipon doon. Ay tama nga ni, ang sinabi niya ngayon. Ay doon nga ho, yung aming kinana niya na may mga talatalahib na may mga damo-damo, ay marami nga hong hipon siya na nakuha. Siguro mga 10 pieces din talaga yung hipon na nakuha niya dyan. O worth it na, diga nga ho. Ay bang boy, sa 47 pesos ang isa. Tapos, syempre, ang kinagandahan pa nun, mga kapatol, ay libre nga niya ang ulam. Kapag ayan nga na masipag ka laang magkana-kana, meron ka nang papandawin. Ay wag laang din talaga sanang mapandaw ng iba dahil ito nga ho ay mga kapatol ay pinipili. Hahanapin pa namin yung 2 piraso kasi 5 pirasong fish trap ang kinana namin. Dahil itong fish trap na ito mga kapatol ay nagkakahalaga lang din siya ng 47 pesos only. Check out na! At ayun, tignan nyo, tama nga ni yung akin sinabi na may mga hipon nga doon sa may bandang talahiban. Eh maganda din pala magkana-kana doon mga kapatol. Kasi nga, eto na talaga, hahanapin niya na yung isa mga kapatol. Kasi tignan namin, excited na siya kasi kinana din talaga namin yun sa may mga talahib. At doon na nga siya sumigaw na eto, walang huli. Walang huli yung aming isang fish trump kasi nasa agusan siya. Hindi ko alam kung bakit. Pangit pala siguro kapag nasa agusan yung fish trap dahil hindi nakakahuli kapag medyo nasa agusan, 'di ba? Siguro inanod na, 'di ba? Kahit na may huli ay hindi rin papasok o kahit na may pamain hindi rin siguro papasok. At sabi niya nga ho, nakakalungkot kasi yung isang fish trap namin, hindi namin alam kung kinuha na anod. Basta, hindi namin alam kung nasaan. Bali, 4 na fish trump lang yung amin na harvest kasi yung isa talaga mga kaputol ay nawawala na. Sayang kasi doon sa mga taong nadadaanan yung mga fish trump, kung alam nyo naman na meron nakakana doon, ay wag nyo naman pandawin sana. Huy, nag-isip. Hindi namin alam kasi hindi din namin masabi. Mahirap naman yung bintang-bintang dyan. Hindi naman namin nakita na kinuha or naanod, baka naanod. Pero kung maanod sana, di sana naanod na yung mga naunang nasa agusan, diba? O ay yung nawawala ay yung pa yung nakatali. Kung saan pa yung nakatali, yung pa yung nawawala. Ay iniisip na lang namin na baka malaki yung huli nun. Kaya hindi na namin siya pinandaw. O diba? Ay nawawala na nga. Huwag na natin hanapin kung nawawala na. Hindi na kasi namin mahanap-hanap. Kasi nga, nandun na si Jowa sa dulo. Pero kung naanod yun, di sana makikita namin dun sa may talahib na mga ibabaw. Pero nawala na talaga yung isang fish trap namin. Kaya hindi na kami umasa. Sabi ko kay Mister, okay na yan. At least kahit pa paano, hindi tayo nasiro sa ating fish trap. Meron naman siyang huli. O diba? O.
Madami nga po palang bunog, parang 4 na bunog kuya, 2 maliit tapos 2 mag-asawang malaki. Ay tigni, ay nakakatuwa. Tapos may mga fresh pang hipon, tumatalon-talon pa mga kapatol. Ay oo, ay giliw na giliw din talaga kami kasi nga ho, napakalaki yung bunog. Tsaka favorite namin yung bunog kasi nga ho, malaman. Pagdating nga ho namin sa bahay, nilinis na din talaga namin ito, tapos isinalang ang kawaling pang malakasan. Siyempre at isinalang ko na rin talaga yung mainit na baby oil para nga makapagprito na kami ng aringaong bunog. Nakakatuwa kasi bukod sa libre siya ay may ulam ka na kapag gayan laang na masipag ka nga magkana-kana ng mga gayan sa ilog. Madalas naalala ko ng mga bata pa kami, nagkakana din talaga si Papa ng gayan. Yung mga, iba naman siya, mga parkang, bubo. Ay hindi ko nga ho alam mga kapatol kung na-experience nyo gayong gayan. Dito kasi sa amin, gayan din talaga yung liter na ginagawa kapag halimbawa nga ho, ay walang-wala ka na din talagang may ulam. O diba? Kahit pa paano, nakakasurvive ka sa ganyang klaseng ulam. At sobrang sarap po niyan mga kapatol. Manamis-tamis, lalo na kapag sariwa. At ayun nga ho mga kapatol, inuna ko nga ho itong 3 bunog na to. 4, something. Kasi 2 maliit, 2 din malaki. O diba? For the perfect, ang mga persa, busog na naman ang mga mangyan. At uunahin ko din talagang iprito. Kailangan sa pagluluto ng ang mga klaseng pagkain ay toasted, prito lang. Pwede din siya namang ipaksiw mo. Mas masarap din siya sa paksiw, lalo na kapag tama-tama lang ang timpla at lasa. Isusunod ko na din talaga dito yung ilang piraso nga na hipon na trump doon sa aming fish trap. O, diba? Kahit paano ay nakakasurvive sa mga ganyang klaseng luto, pagkain na nahuhuli sa mga ilog-ilog. Kung masipag ka lang din talaga manghuli ng mga ganyang pagkain ay ang dami kang uulamin at makakamenos ka sa pang-araw-araw mong gastusin sa ulam. Lalo na makakalibre ka din talaga at makakatipid. Kaya ang balak din talaga namin ni Mr. ay magkanakalangaho sa mga ilog-ilog na hindi alam ng tao, syempre. Kaya kapag nalaman niya ng tao, ay mauunahan kang ang pandawin yung mga bagay na hindi mo pa napapandaw. Kita mo, wala na yung fish trump mo, napandaw na ng iba. Sabi nga ho ni Mama, ay agahan nga din talaga namin yung pagpapandaw kasi nga ho, mahirap nga din talaga na iwanan laang dun yung aming fish trap kasi iba na yung panahon ngayon. Dati-dati, kung iwanan mo ng 2 araw yung mga bubo, yung mga fish trap, tagay ang klase, ay okay lang, wala magapandaw, mapapadami ng isda. Ay ngayon, madami ng pakailamero sa buhay. Kaya ayun, nawala yung aming fish trap na isa. Sayang din naman. Hindi nga ho namin alam kung naanod ba yun, kinuha or something. Baka may mga malalaking isda doon na ipunta sa ilalim ng bato. Uy, ang dami ko na naman sinabi. At ayun nga, sobrang sarap din talaga ang aringahong hipon. Nakita nyo naman kung paano nga namin prituhin ang aringahong mga maliliit na hipon. Nakakatuwa nga ho mga kaputol kasi nga ho, pwede mo siyang kainin lalo na kapag toasted na toasted. Pati balat nga ho mga kaputol ay kinakain ko na din. Oh, 'di ba? Walang sayang. Sausaw mo lang yan sa bagoong na may sili, may suka, may kalamansi. Perfect! Ngayong umagahan namin. Sabi ko nga kay Mister, ay kumain na din talaga kami dahil 10 oras na din talaga ng umaga. Ay late na nga din ho talaga kami nagising kasi nga ako ay medyo hindi nga ako nakakatulog sa pag-uubo ko. Halos gabi-gabi na laang na hindi nakakatulog dahil sobrang ubo din talaga mga kapatol. Ay ang dami ko na din talaga nainom. Hindi ko nga alam kung bakit usong-usong ngayon natag-ulan ang gayang mga sakit. At heto na nga, sa sobrang healthy nga ng aming foods ay sobrang giliw na giliw din talaga kami habang kumakain nga ako kami dito dahil matamis, malasa, masarap. Ay sabi ko nga ako kay Jowa ay magkana na nga ulit siya kinabukasan doon sa medyo taas-taas naman. Ay wish ko lang sana nga ako ay kumpleto pa rin yung fish trap namin kinabukasan ng pagkakakana namin. Ay sabi nga ni Mister ay medyo papandawin niya din talaga ng bahagya kasi nga aagahan niya dahil madilim nga ho yung mga kaulapan sa taas ng bundok. Baka nga ho maanod ng tuluyan at hindi na rin talaga namin mapakinabangan ang aming fish trap. Maraming salamat sa tumatangkilik sa aming mga vlog. At eto na for today's video. Ay salamat ng marami. Nakahuli ko kami ng bunog at ipon. So, bye-bye muna for today's video. Ito lang yung aming last part. Ay abangan nyo ulit yung aming pagkakana sa iba na namang ilog. Sana ay mas marami na kami mahuli, mga kapatol. Salamat. Bye-bye! Kinsan ni?